Dalawang patay at 4 ang sugatan sa pamamaril sa isang residential building sa Parañaque kagabi. Sabi ng Parañaque Police, residente din doon ang gunman at tinaalam pang motibo niya sa pamamaril. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa cellphone video na ito mula sa isang residente, makikita ang isang lalaking nakapulang t-shirt na nakahandusay sa sahig. Isa siya sa mga biktima ng isang lalaki na biglang namaril sa isang residential building sa barangay Marcelo Green, Parañaque. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni Parañaque City Chief of Police Nicolas Piñon na 6 ang naging biktima ng shooting incident. 2 ang kumpirmadong namatay. Ang iba dinala sa ospital at ngayon ligtas na. Base po doon sa ating nakita doon sa footage ng CCTV ng isang residential building, yung gunman po ay residente po ng isang unit doon sa residential building na yon. Kilala po siya ng ating mga secretary kasi isang unit owner po. Personal na nasaksihan ni Max, di niya tunay na pangalan ang pamamaril sa isa niyang kapitbahay. Aniya, nakaharap niya mismo ang gunman at muntik na rin daw siyang barilin. Akala namin kasi mga laro-laro lang po yun. Until I realized po na yung gunman po ay pupunta sa court po towards the gate po And I saw him holding a gun while running. It's a silver gun big. And yung nakita po yun, umalis agad ako sa chair. Sa paglalarawan niya sa shooter, naka-face mask siya at naka-baseball cap. As I remember, and tinignan ko yung gunman po na opportunity kung pwede pa ako umalis. Yun, nakita ko na may opportunity. Tapos umalis po agad ako sa main entrance ng court po. Since nakahanap ka ng opportunity to escape, were you still able to see kung ano yung mga sumunod na pangyayari? Even though na nakapag-escape ka na? Before I ran out po sa court, I only heard gunshots po and I didn't look at. Ang ina ni Max, galit at pangamba ang nararamdaman lalo na't hindi pa nahuhuli ang gunman. Oh, very traumatized also and very, very angry because my son, was just lucky to be alive right now. Because we don't know where the gunman is. We don't have any information as to where the gunman. Base doon sa ating pagsisiyasat kagabi, bago nangyari yon, wala naman pa nakikitang pag-aaway. Yung gunman po ay 59 years old at yung mga biktima ay nasa tamang edad din po na naglalaro doon sa basketball court. Ano ho ang ginamit na baril nitong suspect? Sir, base po sa ating pagsisiyasat sa mga ebidensya na kuha natin sa crime scene, bale 9mm pistol po. Nagkalat ang pulis at SWAT kagabi sa harap ng gusali. Hindi pinapasok ang GMA Integrated News sa loob ng property. Ilang beses ding tinawagan ng GMA Integrated News ang pamunuan ng property pero hindi sila sumasagot. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbigay na ng pahayag ang pamunuan ng residential building sa Parañaque kung saan nangyari ang pamamaril na ikinasawi ng 2. Ayon sa Azure Property Management, inireport agad ang insidente sa mga otoridad. Sa impormasyong nakalap nila, isang unit owner ang suspect. Natukoy na raw ang pagkakakilala ng suspect na tinutugis na ngayon. Nakikipagtulungan daw sila sa pulisya. Anila, highest priority nila ang kaligtasan at security ng lahat ng mga residente. Nagpapabot na rin daw sila ng suporta sa mga biktima at kanilang pamilya. Makalipas ang 4 na buwan, pwede nang gamitin ng publiko ang bagong footbridge at busway station sa EDSA Camuning, Quezon City. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Rafi, bukas na sa publiko ang bagong Camuning Footbridge at Busway Station dito sa Quezon City. Sa tapat yan halos, Rafi, ng GMA Network Center. Unahin natin yung footbridge, yan yung magiging kapalit ng tinatawag nating Mount Camuning na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan at nakita kung gaano kahirap akyatin kaya naman ipinag-utos niyang gawan agad ng kapalit. Itong bagong footbridge, Rafi, hindi hamak na mas mababa at kahit sinong may reasonable fitness level ika nga, kayang akyatin ito. Katunayan, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon nito, inakyat ang tuktok ng lumang Mount Camuning, bumaba, naglakad sa EDSA at umakyat sa panibagong footbridge. At pag bumalaki niya, mas maayos sa rawang lakaran ngayon. At para naman sa mga hindi kaya, meron ding elevator ito. At may wheelchair lift din na sadyang isinama sa disenyo ng footbridge para maging inclusive. Itong footbridge, Rafi, naka-integrate o karugtong ng GMA Camuning MRT Station at ng bagong gawang Camuning Station ng EDSA Busway. Pagmamalaki ng Transportation Department, 4 na buwan lamang itong ginawa.
sa utos ng Pangulo na madaliin para kahit paano ay makapagbigay ginhawa sa mga commuter. Ayon sa DOTR, nasa 750,000 commuters kada araw ang gumagamit ng pinagsamang MRT at EDSA busway. Ayon sa Pangulo, itong mga maliliit na conveniences na ito na madali namang gawin ang siyang bibigyang prioridad para mapaganda nga ang commuter experience na iminado naman siya ay talaga mahirap para sa maraming Pilipino. Ang ating mga nakausap, natutuwa siyempre at malaking ginhawa raw ang idudulot nito sa kanilang pagko-commute. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Halos 300 Pinoy mula sa Dubai, United Arab Emirates ang nakauwi na sa Pilipinas ngayong umaga. Dumating sila kaninang 6:45 a.m. sa NAIA Terminal 3. Sa 279 na Pinoy, 23 ang overseas Filipino workers. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, kabilang sa mga tulong na ibinibigay nila ang pansamantalang tutuluyan, pagbayad ng kanilang pamasahe at financial assistance. Sabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, magpapatuloy ang repatriation efforts para sa mga Pilipinong nananatili sa Middle East sa gitna ng kaguluhan doon. Kompleto po yung pagbibigay ng assistance mula pa doon sa Dubai sa kanila hanggang sa kanilang pag-uwi. The effort continues to look out for those who remain. Mahigit 80 ang patay sa pag-atake ng Amerika sa isang warship ng Iran sa baybayin ng Sri Lanka. Ayon sa US Central Command, isa ang nasabing Iranian warship sa mahigit 20 barko ng Iran na kanilang pinalubog. Ayon sa isang Sri Lankan official, pabalik na sana ng Iran ang barko mula sa isang pantalan sa India. Na-recover na ang ilang katawan mula sa barko. May na-rescue naman na 32 sakay nito. Nasa 60 naman ang patuloy pang hinahanap. Samantala, sa pagpapatuloy ng gulo sa Middle East, mahigit 1,000 na ang nasawi sa Iran ayon sa kanilang state media. May 10 namang nasawi sa Israel ayon sa ambulance service roon, habang 6 na US military ang napatay sa airstrike sa Kuwait ayon sa US Central Command. May mga nasawi rin sa iba pang nadamay na bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita mula sa GMA Regional TV. Isang street dweller ang nang-agaw at nagpaputok ng baril sa Baguio City. Sa kuha ng CCTV sa Magsaysay Avenue, makikitang hinahabol ng mga pulis ang lalaking may dalang kutsilyo at baril. Ang hawak niyang baril, hinablot daw sa nakasalubong na pulis. Kalaunan, pinaputok yun ng lalaki at tinamaan ang kanyang balakang. Nasa kote siya ng mga pulis at dinala sa ospital. Sa investigasyon, napag-alaman na taga Isabela ang street dweller. Mahaharap siya sa reklamong direct assault at illegal discharge of firearm. Wala siyang pahayag. Nabulabog ang mga taga General Luna Street sa Vigan, Ilocos Sur nang masunog ang isang Centennial House doon. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagmula ang apoy sa isang kwarto ng bahay kung saan naglalaro ang mga bata. Aksidente raw na ihagi sa kama ang sinindihan nilang posporo. Damay sa sunog ang mga nangungupahang negosyante sa unang palapag ng bahay. Wala silang pahayag. Halos 12 milyong piso ang danyo sa sunog. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Kahit magiging mainit muli sa maraming bahagi ng bansa, isinailalim sa General Flood Advisory ang Caraga Region sa Mindanao. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga residente mula sa banta ng pagbaha dahil sa inaasahang ulan ngayong araw dulot ng easterlies. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilan pang panig ng Mindanao, Northern at Central Luzon, Palawan at Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Halos buong bansa pa rin apektado ng easterlies kaya asahan ang mainit at malinsangang panahon habang patuloy na umiiral ang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Coron, Palawan ngayong Huwebes. Nasa danger level pa rin yan gaya ng naitala roon kahapon. 40 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at sa Zamboanga City. Maaari namang umakyat hanggang 36 degrees Celsius ang heat index dito po sa Metro Manila, partikular sa Quezon City at Pasay. Binasag ng lalaking yan ang salamin ng isang puting sasakyan sa Katipunan Avenue sa Quezon City.
Mabilis niyang dinukot ang bag sa loob at ibinigay sa kasama na nagsilbing lookout. Ayon sa pulisya, nasa 75,000 pesos ang halaga ng bag at mga gamit na nasa loob nito. Hindi pa nakontento ang lalaki. Tinangka niya ring nakawan ang katabing itim na sasakyan pero hindi siya nagtagumpay. Naaresto sa follow-up operation ng 2 suspect at ang 2 nilang kasabwat. Ayon sa mga pulis, umamin ang mga suspect sa krimen. Nabawi ang tinangay nilang gamit ng estudyante. Inaalam naman ng pulisya kung kanino ang 3 pang bag na na-recover mula sa mga suspect. May mga bagong inisyatibong binubuo ang Department of the Interior and Local Government para matuntunan ang negosyanteng si Atong Ang at iba pang high-profile na pugante. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, mas patitindihin ang manhunt operations kasama ang lahat ng security aparatus ng gobyerno. Gagamit daw sila ng high-tech na mga equipment tulad ng satellites. Hihingi rin daw sila ng tulong sa international intelligence agencies. Tinutugi si Ang dahil sa mga kaso niyang kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Bukod kay Ang, bahagi rin ng mas pinatinding manhunt operations ang paghahanap kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na isinasangkot sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Pati na ang dating pulis na si Rafael Dumlao na inakusahan namang pumatay sa isang Koreanong negosyante. Mga mare at pare, ready na ba kayo sa kabanghatid ng horror film na Huwag Kang Titingin? Ang mga cast nag-share mismo ng kanilang tindig balahibong experience sa set. Creepy feels is real para kina Sofia Pablo at Allen Ansay na magdamag nag-shoot sa isang sementeryo para sa pelikula. Inamin ni Sofia sa Inyong Kumare na hindi niya kinaya kahit script pa lang ang kanyang binasa. Ganyang level din ng kababalaghan ang naramdaman ng kanyang co-housemate na si Marco Massa. Si Sean Lucas naman hindi raw malilimutan ang eksena na maraming nakabelo at nakatakip ang mukha. Makakasama rin ang Sparkle Star sa collab movie ng GMA Pictures at Mentor Productions sina PBB Celebrity Collab Edition First Season housemates Shuvi Etrata, Michael Sager, Josh Ford, Charlie Fleming at Kira Ballinger, pati na si Anthony Constantino. Mapapanood na ang Huwag Kang Titingin simula sa April 15.